isang vlogger. May staff ako nagpadala ng link at nakita namin may isang vlogger na nagsabi na meron 10 million na pabuya sa aming ulo. Ito ang Istorya Pinas. Nababahala na si Senador Win Gatchalian sa kanyang kaligtasan matapos formal na nagsumbong ang senador sa Pasay Police Station at humingi ito ng dagdag na security kay Senate President Sisi Escudero. Ayon pa kay Senator Gatchalian na nakita niya sa isang video na kumakalat online na di umano meron na silang patong sa ulo ni Senator Risa Hontiveros na tig 5 milyong pesos na inihanda di umano ni suspended Mayor Alice Guo. Hindi imposible di umano na magbanta ang mga nababangga nila na triad o mga nasa likod sa illegal na pogo dahil hindi basta-basta ang torture na nagagawa sa kanilang mga biktima. Maalala natin na nauna na itong nilabas ni Engineer Toto Kausing na di umano galing sa kanyang reliable A1 source ang impormasyong ito tungkol sa pagbigay ng bounty o pabuya sa makagagawa ng masama ni na Senator Win Gatchalian at Risa Hontiveros na tig 5 milyong piso sa mga ulo nito. Oh my God! Grabe to. Ganito na ba kasama ang mga nasa likod ng mga illegal na pogo sa Pilipinas? Totoo ba ang naging banta sa buhay ng mga senador na nagsusulong na matotal ban ng pogo sa ating bansa? Kaya dahil sa kontrobersyang ito tungkol sa pogo, nagbigay ng samot-saring komento ang ating madlang netizen. Bakit di pa kasi ipasara? Aantayin pa ba natin na napakaraming mabiktima na kapwa Pilipino bago mapasara to? Hindi na kailangan na makarinig tayo ng threat pag ganyan kaso o usapin. Matik na po na may threat yan. Kaya matik na rin bigyan ng dobleng security ang mga concerned senator. Bakit po sir hindi napapasara yan sa madaling panahon? Lahat ng matataas na mga wanted nakaupo ng gobyerno, ni isa wala pa nahuhuli. Madami talaga ang mga sindikato dyan sa pugo. Mga Pilipino at taga-ibang bansa sir, mag-iingat po kayo. Sana po pasara lahat ni PBBM yung mga pogo sa Pinas. Nagme-message sa akin, hindi pa ba nakakatanggap ng death threats yung sina Senator Gatchalian and Risa Hontiveros? And finally, you spoke about this, no? Pwede ba pakikwento sa amin yung binabanggit yung threat sa buhay ninyo? Actually, nasagap namin to, Christian, sa isang vlogger. May staff ako nagpadala ng link at nakita namin may isang vlogger na nagsabi na meron 10 million na pabuya sa aming ulo at yun na nga, no, kung sino makakagawa ng hindi maganda sa atin ay mabibigyan ng 10 million. At hindi namin pinalampas dahil yung mga ganito dapat seryosohin din, no, kahit na kahit na lumalabas pa lang sa internet. So rineport namin to sa kapulisan natin. Rineport rin namin dito sa internal security ng Senado para maging official. Gaano kaseryoso yung threat na yan? Kasi nabanggit niyo vlogger, no? Can you talk about that particular video? Oo. Sinabi nitong vlogger na si Alice Guo ay magbibigay ng 10 million doon sa mga makakagawa ng hindi maganda sa atin. At pinapa-verify ngayon ito ng PNP at ng iba pang mga ahensya kung siya ay totoo at kung merong ganito. Pero kasi pag titignan mo yung kabuuan, Christian, ang pinag-uusapan natin dito mga sindikato. Kung matatandaan natin yung torture na ginagawa, nakita kasi namin nakita ko yung video na yung torture video na ginagawa sa Porac at sa Banban. Talagang matatakot ka at alam mo hindi galing to sa normal na mga tao. Ito yung mga taong walang konsensya talaga, no? Na kaya mag-torture at kaya pahirapan ng kanilang mga biktima. At sabi rin sa amin ng PAOK na yung mga sindikato dito, hindi ordinaryong mga grupo to. Ito yung tinatawag nating triad, no? Na nanggaling sa China at sa ibang mga Chinese na lugar. At itong triad na ito, kilala ito sa pagto-torture, kilala ito sa pagkikidnap. At ito yung iniingatan natin. Dahil kung iisipin natin, Christian,
namuhunan sila dito, nagpatayo sila ng 6 billion peso facility sa Banban, pero dahil nga sa investigasyon, nahinto, no, itong negosyo nila. Ngayon, baka isipan nila gumante o baka isipan nila na baka nagalit sila at gusto gumante, kaya mag-iingat na lang tayo. Kumusta naman you don't have to go into the details, pero nagdagdag naman ba kayo ng security? Well, humingi ako ng suporta at dagdag security kay Senate President Escudero at kaagad ibinigay niya naman yung additional security at nagpapasalamat nga ako sa kanya dahil mabilis, no, nung pag-report natin itong insidente ito, kaagad nagdagdag siya ng security. Nung I think more than a week ago nakausap din po natin yung mga taga-PAOK. At nabanggit nga sa atin ni spokesperson Winston Casio, sila raw mismo syempre nakakatanggap din ng mga death threats at yung iba mga nagre-reach out, yung parang sinusubukan silang i-bribe. Sa inyo ba, may mga ganun din pong paglapit? Yung bribe, wala. No? So far, wala namang nagre-reach out sa akin na mayroong bribe. Pero maraming mga nagmamahal sa atin, nagsasabi na dapat mag-ingat at pero itong sa vlogger na ito yung first instance talaga na merong may detalye ng itong threat na ito, kaya iimbestigahan naman to, no, titignan kung talagang valid siya o hindi, pero dahil nga ang mga taong nasa likod dito ay mga sindikato, mag-iingat na rin tayo dahil baka biglang isipan nilang gumante o alam naman natin itong mga ito walang sinasanto to lahat ay gagawin dahil wala silang takot. May nag-reach out din ba sa inyo kunwari dumaan sa mga common friends para sabihin, baka pwede mag-slow down muna kayo dito sa mga ginagawa niyo investigasyon dito sa pagbusisi niyo sa Pogo? Sa akin wala Christian, dahil una pa man alam na nila na against ako dito sa Pogo. Kaya tingin ko sa mga nagtatangka kumbinsido na sila na hindi nila ako kayang kumbinsihin. So wala naman yung gano'n, no? Yung nakikiusap or nagbabribe. Ito lang ngayon na mayroong death threat na nangyari. Okay. Isang tanong dito kasi pinag-utos na ng komite at ng Senado yung pag-aresto dito kay Mayor Alice Guo. Kumusta ba yung feedback? Kasi they are questioning this before the Supreme Court. Pero kumusta ba yung paghahanap dito kay Alice Guo po? Actually, Christian, kausap ko yung ating internal security, no, dito sa Senado. At nagkipag-coordinate na rin sila sa PNP, ngayon sa NBI. Ito kasing mga ahensya ito, may mga opisina buong Pilipinas. Kaya humingi kami ng tulong sa kanila. So far, wala pa kaming feedback kung nasaan itong mga taong to. Pero pinuntahan na nila lahat ng mga known address. Kasi itong pamilya ko, marami silang address. Meron sa Valenzuela, meron sa Balintawak, meron sa Caloocan. So pinuntahan na lahat para i-serve yung arrest warrant. Pero so far, wala pang lumalabas dito sa mga may arrest order. Hindi kaya baka naman nakalabas na po ng bansa ito, si Mayor Alice Guo? Pero tinanong kasi namin yan sa Bureau of Immigration. So far, wala naman silang nade-detect na Alice Guo o Go Hopping na lumabas sa mga formal airports natin o formal channels natin. So far, wala pa silang nakikitang ganun. At dahil nga may arrest order na, meron ng whole departure order ngayon. So, hindi sila rin palalabasin ng bansa. Okay. Pag-usapan natin yung mga na-discover nyo, no? Diba, naglabas na ng freeze order yung AMLAC dito kay na Alice Guo. Gano'n ba kalawak yung ari-arian, bank accounts na na-discover dito po kay Alice Guo? Christian, dahil medyo yung AMLAC law mahigpit pagdating sa pagbibigay ng detalye. In fact, doon sa executive session, meron din kami mga napag-usapan. Pero dahil nga mahigpit yung batas at yung executive session ay pinagbabawalan kami magbigay ng detalye, yung broad strokes na lang, yung pinaka-gist na bibigay. Talagang may nakitang mga perang pumasok ka Alice Guo sa kanyang pamilya, sa kanilang korporasyon na hindi dinideklara sa bangko.
bilyones ang pumasok sa kanilang mga account at bilyones ring lumabas doon sa kanilang mga accounts. Lumabas rin na si Alice Go alone mayroon 30 plus na bank accounts. No? At yung mga ibang mga partners niya kasama rin doon sa freeze order. So in other words, in short, nag-file ang AMLAC ng kaso laban sa kanila at isang freeze order ang ibinigay ng Courts of Appeal. At ang ibig sabihin, mayroon talagang probable cause. May nakita silang money laundering na nangyari itong last few years. Kasi may mga lumabas sa balita, ang cover ng freeze order ay nasa 90 bank accounts, isang helicopter, 12 vehicles, 12 real estate property, tsaka 27 land titles. As in, ganito marami? Yan yung mga na-declare pa. Hindi marami pa tayong hindi nakikitang na-declare. No, pero ito yung mga na-declare sa SALN na ngayon ay naka-freeze na ngayon. No? So marami yan. Yung bank accounts ang malalaki. Hindi ko lang masabi yung amounts ngayon, no, dahil nga sa executive session, but definitely billions yung pumasok at lumabas sa kanilang mga bank accounts. Billions. Pero paano kaya nangyari yun? Ganong kalaking pera? Di ba automatically na-flag ang AMLAC po dyan? If I'm not mistaken, pag pumalo a certain amount, 500,000 ba kung hindi ako nagkakamali? Tama ka dyan. Yan din isang nakita namin problema eh. Tama ka dyan, Christian. Di ba pag nag-deposit tayo o nag-transact tayo sa bangko ng 500,000, i-declare mo na saan galing yun. At yung bangko naman, ipapadala yun sa AMLAC. Covered transaction ng tawag yan. Pag medyo malaki, million, i-declare mo rin at ipapadala ka agad ng bangko sa AMLAC yan. Pag hindi katanggap-tanggap yung explanation o malabo yung explanation, magiging suspicious transaction yan. Tama ka na as early as 2017, mga ganyan, meron na mga transaction na malalaki na pumapasok sa mga accounts ni Alice Go at yung iba pang mga kasamahan niya. Pero nagtataka kami na nai-report lang yan this year sa AMLAC. Kaya sabi rin ng AMLAC, mayroon ring administrative violation itong mga bangkong to dahil nga late na, almost 4 or 5 years bago na i-report. Malalaking bangko po ba yung pinag-uusapan dito? Malalaking bangko, mga major banks rin to. Pero natuklasan ko rin, tinanong ko rin yan Christian, itong mga compliance offices pala ng mga bangko, nasa head office, no? Karamihan nasa Makati. Pero kung yung branch mo, let's say, nasa Tarlac at doon ka nakikipag-transaksyon, kadalasan now, late na dumadating yung kanilang compliance report or hindi nabibigay yung compliance report. No? So may mga ganyang, natuklasan namin, may mga ganyang palang pagkukulang. Kaya late na didetect ng AMLAC na meron na palang mga irregular or suspicious transactions. Pero diba, Senator, hindi ba basic yung sa mga bangko, yung know your client? Diba dapat binubusisi nila kasi ka-transaction nila? I think in know your client, walang problema. Nakita rin namin na kompleto naman yung know your client ni Alice Go. In fact, kung matatandaan natin doon sa hearing, lumabas rin na isinulat niya doon sa mother's maiden name ay Lin Wenyi. Inamin niya doon sa dokumento, sa Know Your Client document, na nanay niya si Lin Wenyi. Yun, sa information namin kompleto yun. Ang problema lang, yung pagre-report ng mga transactions sa AMLAC, doon nagkakaproblema. Kaya na-detect lang ng AMLAC na meron na palang probable cause o mayroong posibleng money laundering, itong 2024 lang. Pero kung titignan natin yung transaction as early as 2017, may mga transaction na. Yung construction nangyari noong 2019. Kaya sabi ko, bakit ngayon lang nalaman, 2019, bumubuhos na ng pera para sa construction. Ito yung pinag-uusapan natin before, no, sa previous episode, Senator, paano na ipasok yung ganong kalaking pera para ipatayo yung hub, di ba, sa Bamban? Ngayon alam na natin. So ngayon alam na natin na nanggaling to sa labas ng bansa at pumasok to sa account ni Alice Go at sa iba pang niyang kasamahan at corporations. At yan ang ngayon ang tinitignan ng AMLAC. Pero tama, hindi ngayon account na kung paano nga pumasok yung perang yun.
Pero yung binabanggit yung billions, representing transactions po yan. Tama po ba? Yung pumasok tsaka lumabas. Tama. Tama. Pumasok at lumabas. Yun yung billions na sinasabi natin. Okay. Without going into details, dahil nga we also understand the restrictions. Pero dito sa finrelease na bank accounts ni Alice Guo, nasa million pa po ba? Nasa billion pa po ba? O millions? Yan ang hindi pa namin nakukuha yung report, no? Kasi ang proseso, pag na-freeze order, if-freeze nila yung account, tapos magbibigay yung bangko ng report kung magkano ang account na freeze, no? So yung pang wala kaming nakukuhang update dahil medyo marami-rami yung bank accounts, 90 plus yun eh. So bibigyan kami ng AMLAC ngayon kung magkano ba talaga yung na-freeze at hopefully meron naman na-freeze na account, no? Dahil alam mo, ang pera madaling mag-transfer eh. So baka kung natunugan nila na meron ng ganitong move ang gobyerno, ang kinakatakutan ko mailabas na yung pera kaagad. Pero makukuha namin yan yung report baka in the next few days. Sa pagkakaalam nyo, yung pera galing karamihan sa labas po ba yan? Galing sa labas, karamihan. Galing sa iba't ibang sources. Yung iba nakadisclose, yung iba hindi nakadisclose, mga ano lang, diba? International, ganun lang. No? But pero definitely, ang fact diyan, ang katotohanan, yung pera pumapasok sa account niya diretso. Hindi na dedeklara doon sa income statement ng corporation nila, hindi rin na dedeclare sa kanyang tax returns dahil kung income mo yan, i-declare mo as income mo yan eh. So pumapasok lang siya at lumalabas lang. Yun lang ang ginagawa ng kanyang bank account. At of course, alam naman natin yung Pogo Hub sa Banban, I'm sure may bumili ng semento at bakal dyan, malamang ito na yung source ng pondo kung paano na itayo yung Pogo Hub sa Banban. Kung ganun, Senator, hindi pa parang napaka-simplistic naman or napaka-brazen nila not to hide those money, those amounts? Kasi nakadeclare ang pangalan ni Alice Guo eh. Tapos siya nakapangalan sa iba't ibang bank accounts, diba? Bakit parang wala yatang effort to conceal the money or transactions using fronts, diba? Ibang mga tao. That's a good point. Ako, baka iniisip ko, baka may iba pang bank accounts na hindi lang natin alam. Kasi siyempre, kung tama ka, no? Kung alam mo medyo mainit sa mata na ikaw lang, magbubukas ka ng account sa ibang pangalan mo or sa ibang tao. Baka lang, I'm not really sure, no? Kasi kay Alice Guo alone, 30 plus bank accounts eh. No? Just imagine, sa ordinaryong tao, isang bank account lang, marami na eh. No? Dalawa, ang hirap na i-manage yan. 30 plus pa, diba? Medyo kakaiba yan, ibang klase yan. At baka tingin ko may mga ibang individuals na ginamit pa siya para pumasok yung pera doon. No? So yun pa ang dapat natin tignan. Opo. Tapos tinitingnan ko rin time frame. Sabi niya nagsimula ito mga 2017. So she was elected 2022. After ba nung ma-elect siya, malaki pa rin yung pagpasok at paglabas ng pera sa kanya mga bank accounts po? Meron pa rin, pero hindi na ganun kalaki. Ang pinakabulto nakita ko is between around 2017 to 2021, mga ganyan. At pag titignan mo yung time series ng construction, yan yung time eh, from 2019 to 2020, yung construction ng Pogo Hub sa Banban. Hanggang 2021, meron pa ang construction doon. So ang teorya ko doon, pumasok yung pera, binigay sa kanya para pangbili ng mga construction materials, pangbayad ng sweldo, pumasok rin yung pera sa ibang mga personalidad, no? At ginamit rin yan para conduit, para magbayad ng mga construction materials. Okay. Di ba, kung hindi ako nagkakamali, ang claim nila, yung property pag may-ari ni Alice Guo, tapos binenta rin sa kumpanya. Tama po ba? Ang claim nila based on records lang, ang may-ari nung Baofulan, ito yung may-ari ng lupa at building. 50% yan ay may-ari si Alice Guo. Siya rin yung presidente nitong kumpanya. Okay. So sa kanila nga, 50% yes, owned by the company kung saan presidente si Alice Guo. Correct. Tama. Okay. So ang tanong ko, did she have any business
getting all those transactions na sa teorya nyo ay ginamit sa pagpapatayo noong hub? Wala. Yan kaya siya na may probable cause na money laundering dahil hindi niya ma-justify saan nanggaling yung pera eh. No? Ito ba galing sa dividendo? Meron ka bang investor? Kasi kung titignan mo yung financial statement, walang kapital eh. Hindi naglagay ng kapital sa Baufulan eh. Parang natatandaan ko 1 million plus lang eh. Pero nakapagtayo ka ng building. Diba? So ang ibig sabihin, hindi diba normal sa negosyo, maglalagay ka ng equity, papasok yan sa corporation, tapos yung corporation ang bibili at magpapatayo ng building, yun yung normal. Pero in this case, gumawa lang sila ng corporation, pero yung pera na sa iba pumapasok. So para itong corporation, ano lang siya, parang paper corporation lang. Pero yung mga nagpapatayo, doon pumapasok yung pera. Na-check ba, Senator, yung bank transactions ng mismong kumpanya, yung Baufulan? Naka-freeze rin siya yung Baufulan eh. Meron din mga pumasok na pera doon. So, pwede ba sa teorya nyo, dinaan yung pera sa account ni Alice Guo na personal at saka dun sa kumpanya para maipatayo ito? Correct. At marami pang kumpanya. Parang natatandaan ko, almost mga 8 to 10 companies yun eh. Yung na mayroong freeze order. Yung, Senator, ano pala yung connection ni Alice Guo dito kay Cassandra Lee Ong? Na lumulutang yung pangalan doon naman sa Porac. Diba binisita nyo rin po yung na-read na yun? Yeah, tama ka. Marami kasing pictures na magkasama sila eh. No? Maraming pictures na magkakilala sila. At itong si Cassandra is main figure to dito sa Porac na Pogo Hub. Dahil siya rin nag-apply ng lisensya sa PAGCOR. Siya rin ang nakita ko yung pangalan niya ay nasa maraming dokumento rin. So definitely may kaugnayan siya doon sa Pogo Hub sa Porac. Pero meron din kasi kami nakita mga picture na magkasama sila ni Alice Guo. No? At by virtue of that, iniisip namin baka meron silang relasyon o magka-partner sila or magkatrabaho sila. But definitely, meron silang, alam nila yung isa't isa. Pero sa investigation niya, Senator, si Alice Guo, ano yung connection niya sa Porac? Aside from Bamban, Pogo Hub. Sorry, medyo choppy, Christian. Sa base sa investigation nyo, meron mga kaugnayan o anong kaugnayan ni Alice Guo doon naman sa Porac, Pogo Hub? Hindi lang po doon sa Bamban. Yan ang iniimbestigahan pa namin ngayon, yung direct link sa ni Alice Guo sa Porac Pogo Hub. So far, ang link na nakikita namin ay kay Cassandra Lee. Pero yung direct link, yun ang aming tinitignan pa sa mga papeles. By this time, malinaw na po ba sa inyo kung ano yung tunay na identity and nationality nitong si Alice Guo? Oo, wala nang debate na siya si Guo Huaping. Christian, wala nang debate dyan. Yung fingerprint, yung picture, hawig na hawig. So, pinakamatiba dyan yung fingerprint. No? So, wala na, tingin ko walang kaduda. No? Wala nang debate na siya si Guo Huaping. Ano yung basa nyo pala rito? Kasi di ba may report din dito sa Davao na parang nasa 200 yata yung mga nakapag-register. Yung inimbestigahan, di ba? For fake birth certificate registration. Mukha ba napaka-widespread itong racket na ito? Oo, grabe. Actually, ngayon ko lang nalaman, Christian, grabe pala itong late registration process natin. May nakusap nga ako over the weekend lang, some of mga kasamahan natin sa Filipino-Chinese community. Ang running price pala para kumuha ng fake birth certificate at iba pang dokumento ay 300,000. So, may mga sindikato na babayaran mo 300,000. Siya na bahala lahat. No, birth certificate, driver's license, at iba pa. No? So, meron talagang ganyan na serbisyo na ino-offer ng mga sindikato. Na nakikipag-coordinate ba kayo sa PNP? Kasi nakaka-alarma kung hindi nila nagagawa ng paraan yan. Correct.
Meron kaming dito sa Senate, imbestigahan namin yun. Nag-file ako ng resolution to investigate that. Kasi tingin ko, Christian, si Alice Go, iisa lang eh. Sa marami eh. Nakita ko, merong news report ako nabasa. Ito lately lang na merong 2 Chinese na na-hold sa airport dahil nung tinignan yung passport, Filipino, pero nung kinuusap, hindi marunong magtagalog. At late registration rin yung kanyang birth certificate na nanggaling sa Mindanao. Kaya nakita ko na talagang naaabuso itong late registration process natin. At ang nakakatakot dito dahil itong mga tao to ay peking Pilipino, nakakabili sila ng lupa. No? At malaya silang gumagalaw sa ating bansa dahil hindi tinitignan na yung kanilang passport. Kailan pala magre-resume yung hearing niyo, Senator, dito sa Pogo? Alam ko meron ng schedule mga July, I think second week of June ang aming next hearing. July na ngayon. June, alam ko second week of July. First week of June. July 17 na, so around first week of June. Or August. Sorry. Bilis na. Busy. August pala. First week of August. Busy si Senator no? Oo. After SONA na. Di ba, malapit na natin i-wrap up. Gula na ako sa dates. Mga first week of August, may in-advise ako ng staff ko na around that time yung hearing. Anong basa niyo para, Senator, dito sa bilang hindi pagsipot ni Alice Guo? Ang kiniklaim nila parang na-trauma daw dun sa mga pagtatanong, dun sa mga accusations against her. May kaugnayan ba to dun sa mga bago na kukuha yung mga impormasyon against her? Baka naman medyo kinakabahan na siya kaya bigla nagpapalusot na? Well, para sa akin, hindi niya pagsipot is a sign of guilt eh. Na siya ay guilty at meron siyang alam na ayaw niyang sabihin. Dahil nung unang mga hearing, komportable na magsinungaling eh. Kung matatandaan mo, sinabi niya na nag-homeschool siya, lumaki siya sa farm, si Teacher Rubilin, pero natuklasan natin kasi nungalingan lahat yun. Nag-aral siya sa formal school, may teacher siya na formal. So, tingin ko kaya hindi siya pumupunta dahil maiipit siya sa kasinungalingan niya dahil matibay yung ebidensya laban sa kanyang mga kasinungalingan. Okay. Finally, Senator, so na sa Monday and mas marami nagpupush na ng mga sektor para sa Bongbong Marcos administration to actually ban POGOs. Pati yung Department of Finance, no? Would you like to hear something specific about his policy direction dito sa Pogo sa SONA? Ako, ang wish ko na i-ban din na yung Pogo sa SONA. Dahil, Christian, kahapon doon sa hearing namin tungkol sa yung batas na ibaban ng Pogo, ang DOF mismo, sinabi niya, against sila sa Pogo. Ang NEDA, against sila sa Pogo. Ang bukod tanging bentahin naman ng Pogo yung kita na ibinibigay sa atin supposedly. Pero yung DOF na ang concern niya kita, sabi niya wala yung kita kung puro krimen naman yung dumadating. So kaya very clear ang Department of Finance na against sila sa Pogo at dapat ipatigil na ang Pogo. Sabi nila iban. Kaya wala nang kumbaga among the executive branch, yung mga economic managers, lahat sila pabor na iban na yung POGOs. At kanina lang, nakakuha ko ng statement from PCCI, yung Philippine Chamber of Commerce Industries. At naglabas sila ng manifesto na dapat talaga iban na yung POGOs dahil nga nakakasira sa imahe ng Pilipinas. So, ang wish ko sana sa SONA ni Presidente, dyan na niya i-announce na ibaban na yung POGOs dahil nga sumasama na at lumalala na yung krimen. Pero sa mga kapwa niyo, Senador, ano ba yung nasa-sense nyo? Mukha ba magkakaroon ng malaking suporta para sa pagpapahinto ng Pogo? Kasi ang pinag-uusapan po natin dito ay yung batas that actually tax Pogos, di ba? Yes.